Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is ano nga ba ang kalagahan ng bautismo sa tubig? And makikita po natin to sa Romans chapter 6 verse 3 to 4. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. So, sa Tagalog naman po, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo namatay na at nilibing kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ngayon po, i-share ko naman po yung natutunan ko sa naging topic po natin for today. So, sa first teaching po, baptism is an outward sign of inward faith. So, yung baptism po, meron po siya dalawang ibig sabihin. Yung una po is yung dating tayo is namatay na sa pamamagitan ng bautismo, yung makasalanan tayo. And nung tayo inihaon mula sa tubig, tayo ay nagkaroon na ng panibagong tayo, wala nang kasalanan at hindi na magkakaroon pa dahil ayun ang iingatan natin. So, sa second teaching naman po, baptism is a symbol of being united with Christ's death and resurrection. So, yung pagbabaptismo po sa atin, ayun po yung naging sign na tayo ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon, and nagkaroon din po tayo ng paniniwala na ang Panginoon Jesucristo ay ang siyang pinakong sa krus na buhay at namatay. So, sa third teaching naman po, baptism is a public proclamation of being a follower of Christ. So, yung mga tao pong nabaptismuhan, sila na po yung mga taong masasabi natin na Kristiyano, or nagpo-proclaim na po sila na isang anak ng Diyos or bilang isang Kristiyano, dahil sa pamamagitan ng paglubog sa tubig or pagbautismo sa kanila, nalinis na ang kasalanan na mayroon sila at nagkaroon na ng panibagong buhay na meron sila. So, sa application naman po tayo, first application, repent and be baptized in the name of Jesus. So, sa pangalan ng ating Panginoon, tayo ay mababautismuhan and magsisi tayo sa mga nagawa nating kasalanan habang tayo ay nilulubog sa tubig. So, proceed po tayo sa ating topic. So, sa second application naman po, identify with Jesus without being ashamed. So, ipalangdakan natin ang ating Panginoong Jesucristo na walang kahihiyan dahil siya nga na matay at napako sa krus ng hugot-hubat, pero hindi niya naman tayo ikinahiya sa pamamagitan niya. Kahit sa ibang bagay, never tayo ipinahiya ng ating Panginoon. So, walang dahilan para ipahiya natin ang Panginoon or mahiya tayo sa ikahiya natin ng ating Panginoon sa turing niya sa ating ginagawa. So, sa third application, proclaim Jesus and be proud of Him in public. So, kung tayo inabaptismuhan na, i-proclaim natin na tayo anak ng ating Panginoon, na tayo nabago na ng ating Panginoon, dahil hindi naman tayo magpapabautismo kung hindi tayo mababago ng ating Panginoon. Dahil imposible naman na magpapabautismo tayo tapos hindi naman natin tanggap ang Panginoon na mayroon tayo. So, super mali po siya, and dapat maging proud tayo sa Kanya in public na nakakamit natin yung mga bagay na to dahil sa Panginoon, and hindi natin ipoproclaim yung sarili na natin na nagawa natin to dahil lang sa sarili natin, but
lahat ng bagay na mayroon tayo, dapat itinataas natin sa Diyos. So, sa discussion naman po, why should followers of Christ be baptized? So, for me po, yung tayong mga Kristiyano or yung mga Kristiyano na anak ng Panginoon, dapat na magpabautismo para masabi na sila ay Kristiyano. But then, para mahugasan na lahat ng kasalanan na ginawa nila, para yung mga kasalanan na meron sila is mahugasan na, and through by that, masasabi natin na tayo tunay na mga Kristiyano na. And ayun lamang po for today's topic. Thank you for watching.